Hello, minasan konnichiwa. Ako nga pala si Rosu Kochi at ito ang aking mini vlog Japan. For today's video ay sinamahan ko yung anak ko dito sa school niya. Titignan ko kasi siya kung ano yung ginagawa niya sa buong maghapon dito sa school. Pagpasok ka namin dun sa room nila ay naglagay na siya ng sticker kung ano yung date ngayon. Pagkatapos ngang mailigpit ng anak ko yung mga gamit niya sa room nila ay lumabas na siya para makapaglaro. Ganito nga yung ginagawa ng mga bata araw-araw dito sa school nila. Buti na lang at merong ganito sa school nila para nakikita namin mga magulang kung anong ginagawa ng mga anak namin sa school. Pagkatapos nga ng 20 minutes na paglalaro sa labas ay pumasok na rin kami ulit sa room. Dito sa school ni Kenshin ay tinuturo dito kung paano maging independent ang mga bata. Tapos meron din silang attendance araw-araw. Araw-araw nga iba yung nakatoka sa pagsasalita dun sa harap kung sino yung mga absent. Kaya nga at hindi ko naabutan yung anak ko dahil tapos na siya kahapon. Dito nga pala sa Hoikien ni Kenshin pinapatulog sila dito kapag tanghali. Pagkatapos ng attendance nila, ito naman yung sunod na ginagawa nila sa school. Nagsasampo sila. Sa Tagalog, sa atin, ang tawag dito ay namamasyal. Dalawang section nga yung mga namamasyal ngayon. Tinuturo nga din pala sa mga bata kung paano yung tamang pagtawid sa kalsada. Buti na lang, hindi lang ako yung nag-iisang magulang yung nagpunta ngayong araw. Napakaseryoso nga ng mga teacher habang naglalakad kami. Talagang tinuturuan nila yung mga bata kung paano yung tamang pagtawid sa kalsada. Puntahan nga namin yung Jinja or kung saan nakalagay yung kamisama or yung Diyos ng mga Hapon. At eto nga, pagkatapos ng paglalakad namin ay nakarating na kami dito sa Jinja. Tinuturo nga din pala sa mga bata kung paano magdasal dito sa Jinja. Pagkatapos nga namin magdasal dito sa Jinja ay eto nga, naghahanap kami ng mga dahon. Ito nga yung challenge ng mga teacher sa mga bata, ang maghanap ng dahon. Siyempre kami ring mga magulang ay naghahanap din ng dahon. Dahon nga ito ng puno ng pine tree. Hindi ko lang alam kung ano yung gagawin nila dito. Pagkatapos nga namin dito sa Jinja ay bumalik na rin kami sa school. Pagkarating nga namin dito sa school ay naghugas na rin sila ng mga kamay nila para makakain na rin. Habang pinapanood ko nga tong anak ko ay tuwang-tuwa ako sa kanya. Alam niya na kasi yung ginagawa niya kahit hindi na siya turuan. Alas 11 nga ng tanghali yung oras ng kain ng mga bata dito sa school. Eto nga yung pagkain ng anak ko, bali dinamihan na rin ni teacher para hati daw kami ni Kenshin. Fast forward na nga tayo at nakauwi na rin kami ng bahay. Palit lang ako ng damit kasi may pupuntahan lang ako saglit. Ngayong araw kasi ay pupunta kami dun sa company kung saan nagtatrabaho ako at sa part-time job dito sa bahay namin. O yung tinatawag namin dito sa Japan na Naishoku. Sunduin nga ako nung kaibigan kong Japanese na kasama ko din na nagpa-part-time job. Karating na nga kami dito sa factory. Ngayong araw nga ituturuan nila kami sa bagong trabaho namin. Eto nga pala yung kaibigan kong Japanese na kasama ko nagpa-part-time job, si Ayaka-chan. Sobrang bait niya at ang sarap niyang kasama. Ang laking tulong talaga sa akin itong kaibigan ko kasi siya yung naghahatid at kumukuha nung Naishoku na part-time ko. Wala kasi akong sasakyan para kunin yung tatrabahuhin ko sa company. Laking pasalamat ko talaga sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala akong trabaho ngayon. Pagka-uwi ko nga sa bahay, ay kumain muna ako saglit tapos inumpisahan ko na rin yung trabaho ko. Ito nga ay bagong trabaho ko pero same company pa rin. Buti na lang bilang housewife ay meron na akong trabaho ngayon dito sa bahay namin. Ngayon na nga lang ulit kasi ako nagkaroon ng trabaho. Nung July kasi ay nag-stop yung company namin sa pagbibigay ng trabaho namin. Akala ko nga next year pa magkakaroon ulit ng trabaho. Buti na lang at meron na ngayon. Bilang isang housewife ay napakalaking tulong nito sa akin. Sobrang nakaka-stress kasi yung tipong nasa bahay ka na nga tapos wala ka pang pera. Kaya saludo talaga ako sa mga magulang dyan na nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak nila. Sabi ko nga sa asawa ko kahit part-time lang ay okay na ako dito. Hindi pa kasi ako pwede magtrabaho dahil nga wala pa magbabantay dito sa anak ko. Kaya buti na lang meron akong part-time job dito sa bahay namin. Hindi man ganun kalakihan yung sahod pero okay na rin. Habang nagtatrabaho ako ay eto na nga yung anak ko, nagising siya at umiiyak na. Nagising kasi siya na wala ako sa tabi niya kaya ayan nagalit siya at nagiiyak-iyak. Napakahirap ng patahanin nitong anak ko kapag umiiyak siya. Gustong-gusto niya pagkagising niya ay binubuhat ka agad siya. Para matigil na rin siya sa kakaiyak ay binuhat ko na nga siya. Sinasabi ko nga sa kanya na wag ka nang umiyak kasi meron naman si mama. Hindi naman aalis si mama. Sabi ko sa kanya. Nung medyo napatahan ko na rin siya ay nagsimula na ulit ako magtrabaho. Pakahirap nga magtrabaho lalong-lalo na kapag meron akong kalong-kalong. Hindi ko na nga makita-kita kung ano na yung tinatrabaho ko dyan kasi nga nakaharang yung anak ko. Sabi ko nga sa anak ko, medyo mabigat na siya, kaya bumaba na rin siya. Napakadali nga lang nitong trabaho namin ngayon, kaya kayang-kaya ko tong tapusin agad-agad. Tinigil ko muna saglit yung trabaho ko dahil tutulungan ko muna yung asawa ko sa pagluluto ng pagkain namin. Sabi ko kasi sa asawa ko ay siya magluto ng ulam namin ngayong gabi. Yung asawa ko kasi nakatoka ngayon, kaya ako lang yung nagagaya. Hinati-hati ko na nga yung sibuyas at saka yung luya. Pagkatapos ko nga hati-hatiin tong sibuyas, ay hati-hatiin ko naman itong bell pepper. Ganito nga kami ng asawa ko kapag nagluluto.
nagluluto. Kapag yung asawa ko yung nagluluto, ay ako yung tagahati at nagre-ready ng mga ingredients. Napaka-unfair nga kasi kapag ako yung nagluluto, ay ako lang nagtatrabaho lahat. Tinitimplahan na nga ng asawa ko itong ulam namin. Mukha siyang adobo pero hindi ito adobo ha. Lagyan niya nga ito ng soy sauce at saka mirin, tapos nilagay na rin niya yung luya. Nahayaan niya lang kumulo para lumambot yung karne. Habang kumukulo nga ay sunod naman niyang nilagay itong bell pepper at saka yung sibuyas. Napakasarap nito lalong-lalo na kapag maraming gulay. Hindi ko nga lang alam kung ano yung tawag dito sa niluluto ng asawa ko. Mas lalong sasarap pa nga ito kapag nilagyan na namin ng mayonnaise. Hayaan niya nga lang itong kumulo ng mga ilang minuto. Habang nagluluto nga yung asawa ko ay ako naman ay naghuhugas na rin. Tampakan na nga ako ng huhugasan at napakarami nito. Minsan kasi tinatamad ako maghugas kapag kokonti, sayang yung tubig. Eh ang ginagawa ko ay niipon ko muna yung mga hugasin namin, saka ko hinuhugasan kapag gabi na. Aksayado kasi sa tubig lalong-lalo na kapag paisa-isa ng hugas. Kaya para makatipid ay isang bagsakan nga yung hugas ko ng mga plato. Sa pagtitipid na nga lang din ako nakakatulong sa asawa ko, lalong-lalo na wala din naman kasi akong trabaho. Kaya bilang wais na nanay, magtipid-tipid tayo kahit konti. Katapos ko nga maghugas ay naluto na rin yung niluluto ng asawa ko. Nagready na rin ako ng dinner namin ngayong gabi. Ito nga lang din pala yung dinner namin ngayon. Hindi na ako nagluto ng marami kasi nga medyo busog pa ako. Tapos kaninang tanghali naman, itong asawa at anak ko ay kumain sila kasama yung kaibigan niya. Kaya konti lang din yung niluto namin para hindi rin masayang. Ito na rin yung pagsasalu-saluhan naming tatlo ng mag-aama ko. Tara, samahan nyo kaming kumain. Tadakimasu. Tadakimasu. Diwa? Tadakimasu. Jaja! Pagkatapos nga namin kumain, ay nagyaya tong asawa ko na lumabas. Oras na nga ng gabi at nagyaya pa tong asawa ko na mamasyal. Hindi ko alam kung anong naisip ng asawa ko kung bakit gusto niyang mamasyal. Oras na ng gabi. Tapos eto namang anak ko ay tuwang-tuwa kasi mamasyal kami. Yung ganitong oras kasi halos lahat ng mga pasyalan dito kapag gabing-gabi na ay sarado na. Maliban na lang sa ibang mga restaurant at saka sa mga convenience store ay bukas pa. Anong oras na nga pero yung anak ko ay genking-genky at masigla pa rin siya. Saktong-sakto nga dahil kinabukasan ay day off naman ng papa niya, kaya okay lang kahit magpuyat kami. Lalaro pa nga kami dito sa loob ng sasakyan bago kami umalis. Yung asawa ko napakatagal niya, ewan ko anong ginagawa niya. Umalis na nga kami at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ganito nga yung gusto ko kapag gabi, yung nag-stroll lang kami. Hindi na nga namin naabutan yung elimination kasi nga gabi na, kaya nagpunta na lang kami dito sa Lawson. Bibili daw yung asawa ko ng midnight snack namin. Tinatanong nga rin ako ng asawa ko kung ano yung gusto kong bilhin. Sabi ko sa asawa ko wala akong gusto kasi nga medyo busog pa ako. Dito sa Japan, ganito nga pala yung convenience store nila. Marami din sila ditong binibentang mga obento. Kapag tinatamad kang magluto ay pwede kang bumili dito. Ito naman yung cup noodles na gustong gusto ko dito sa Japan. Napakasarap nito, lalong-lalo na itong seafood flavor na to. Kumuha na nga ng basket yung anak ko tapos nilagay niya dito yung mga binili namin. Nakakatuwa nga tong anak ko kapag nakikita niya na marami na kaming binibili, kumukuha na siya ng basket. Siya na mismo yung nagkukusa kahit hindi namin siya inuutusan. Basta nakita niya na marami ka ng dala, kukuha na yan ng basket. Nung wala na nga mapili yung asawa at anak ko, ayan na, nagpunta na sila sa counter para magbayad. Sa labas na nga ako at hinihintay ko yung asawa ko. Napakatagal niya, nilalamig na ako. Napakasarap sanang tumambay dito sa convenience store, lalong-lalo na kapag gabi, kaso nga lang malamig. Hindi kami makapasok sa sasakyan kasi nga yung susi nasa asawa ko. Kaya tiis na lang muna ako dito sa labas habang hinihintay yung asawa ko. Kasama ko nga si Kenshin. Sabi ko nga sa anak ko, tignan niya yung papa niya sa loob, bakit ang tagal? Yun pala, dahil nga malamig ay bumili ng kape yung asawa ko. Hindi ako mahilig sa kape pero gustong-gusto ko yung kape ng Lawson. Dahil nga malamig ngayon, saktong-sakto nga tong kape na to. Pagkatapos ka namin sa Lawson ay pauwi na rin kami. So yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog Japan. Sayonara and bye-bye!